walking with it. Hello beautiful people! It's your Mama Sam dito sa South Sam TV. Kamusta naman kayo? Mga amigo, amiga, kumare at kumpare. Sana lahat kayo ay okay na okay ngayong gabi. Syempre, kung ako naman ang tatanungin ninyo, ito maghapon lang ako dito sa bahay. Hindi ako masyado lumabas. Kumbaga, bumaba lang ako para magpaikot ng comforter do sa washing machine. So, nilaban ko na yung mga comforter na labahan para tapos-tapos na. And then, walang naka-stock na labahan na comforter. So, okay na yon. And then, ayun, naglinis ako ng bahay. So, bukas naman, maglalaba ako ng mga labahan namin. Yung labahan talaga na sinusuot na daming damit. And then, ayun na nga, malapit na ang songkran sa Saturday na, kaya exciting to. So, yon. Anyway, marami tayong pag-uusapan ngayon ng bonggang-bongga. So, yon. Kanina, mainit yung ulo ko kaninang umaga kasi nga, ang aga ko gumising para syempre magpapalinis nga kami ng aircon. Yun nga kasi yung schedule namin sa maglilinis. Kasi yung maglilinis dito, hindi siya pwede yung tatawag ka today tapos nandyan na siya. Hindi siya ganon. So maghihintay ka ng ng araw kung kailan siya available kasi ang dami na nagpapalinis ng aircon dito sa Thailand ngayon kasi nga mainit. So yon, kailangan ko ipalinis yung aircon ng bonggang-bongga. Kaya lang, ito namang office namin, napaka-arte yung admin namin. So, ipapa-schedule pa pala. Hindi daw pwede kanina kasi daw, ano ba yung dahilan niya? Holiday daw. Kanina, holiday daw dito. At yung mga tao daw ay natutulog. Sabi ko, nakakaloka naman. Kailangan ba talaga ang mga ganitong bagay, kailangan walang tao kasi daw maingay. Sabi ko, paano alas 9 na ng umaga, maingay pa ba yun? So, dapat nga mga ganong oras gising na lahat ng tao. Saka, hindi naman may iwasan na hindi mag-ingay kasi lilinisin na yung aircon. Saka, hindi naman isang oras. Mga 30 minutes lang lilinisin yan. Mabilis lang. Masyado lang talaga maarte din yung admin. Tapos sabi ko, nandyan na, ang nakakaloka pa, nandyan na siya sa baba, yung maglilinis, hindi talaga nila pinayagan. Sabi ko, talagang ito talaga, yung minsan, hindi mo maintindihan din yung takbo ng mga utak ng mga to Nandyan yan na puti sana kung ipapa-schedule ko pa lang. Yung sasabihin ko, darating mamaya yung maglilinis. Hindi nandyan na siya. So, yun, nakakaloka. Anyway, so bukas daw ng umaga. Di ba? So, nakakawindang lang kasi yung mga ganon. Tapos ito, may nagtatanong kasi sa akin, ano daw ba yung tipo ko sa lalaki? Siyempre, lalaki muna ang pag-usapan natin para masaya. So, yun. So, usapang nota tayo ngayon. Charot. So, siyempre, pagdating sa lalaki, hindi naman ako attractive sa mga mapuputi. Sa totoo lang, syempre kapag nakita mo yung maputing lalaki, syempre matutuwa ka. Kung papahanda pa siya, go na, di ba? Aarte ka pa ba? Kailangan ba? Ay, hindi ikaw yung yung gusto ko yung mga kayumanggi. Walang ganon. So, syempre kapag yung tawag dito, may nandiyan na at bet mo naman, go na, ganon. Pero syempre meron tayong category pagdating sa lalaki, yung tipong natitipuhan natin talaga. Yung hindi naman yung dahil nakakita ka ng ganito, elyang-elya ka na. Hindi ganon. Yung tipong yung tipong type mo lang. Yung mga ganon na madali ka ma-attract. Ganon. So, yan. So, morena o maputi. Mas gusto ko syempre yung moreno. Ganon. Yung moreno yung kulay. Yung para bang kayumangge, ganon. Mas gusto ko kasi ewan ko ba, parang ang dating nila sa akin, ang lakas, lalaki. Pagkatapos, gusto ko yung morenong pantay yung kulay niya. Kahit nga yung medyo may pagka-dark konti basta pantay yung kulay niya, na-attract ako sa ganon. Ayoko naman yung dark na dark. Gusto ko lang yung
yung complexion niya, brown complexion, pero pantay na pantay. Kasi di ba, minsan may mga lalaki na ang puti ng mukha, pero ang itim naman ng braso, nga ganon. Meron naman yung ang itim talaga. Gusto ko yung mga brown complexion, ganon. Yung tipong, ano talaga, yung nakikita mo yung lalaking lalaki yung kulay. Mas na-attract ako sa ganon, mas na-feel ko yung ganon, kesa dun sa mga mapuputi. Kasi yung mga mapuputi, parang feeling ko, ang arte-arte nila, mga ganon. Parang hindi sila ganun ka-strong tignan, parang ang lambot nilang tignan. Saka parang minsan iniisip ko, hindi naman sa lahat akin lang to. Parang kapag maputi yung lalaki, parang piling ko tamad. Kaya siya maputi kasi ayaw niya magpasikat ng araw, ayaw niyang lumabas ng mainit, yung mga ganon. Hindi katulad ng mga moreno na talagang very active sila sa mga gawain, sa mga lalo na sa mga eksena sa gawaing bahay. Saka syempre kung magkikipagrelasyon ka na rin lang naman, yung may pakinabang talaga, yung tipong pag nasira yung gripo, siya yung gagawa, hindi yung ikaw. Kapag may problema sa loob ng bahay, siya yung gagawa, hindi ikaw. Mahirap kasi yung parang iaasa sa'yo lahat. Ganon. Saka pwede mong mautusan na tulungan ka sa mga ginagawa mo. Kasi minsan kapag maputi, ang ginagawa lang niya, laging higa. So, di ba? Hindi naman sa lahat So, yon. And then, gusto ko ba matangkad o maliit? Siyempre doon ako sa matangkad. Mas na-attract talaga ako sa isang lalaki na kapag matangkad siya. Siguro yung mga ang height niya 5'7", 5'9", lalo na yung mga 5'9". Ayoko naman yung matangkad na parang gusto ko naman yung mga 5'9" yung height, mga ganon, 5'7" to 5'9". Mas nakaka-attract sila, 5'7" nga okay na sa akin Basta mataas siya, ganon. Sa mga maliliit naman, okay din lang naman, kaya lang parang attractive talaga ako dun sa matatangkad, ganon. And then, ano pa ba? Mataba o payat? Ayoko naman ng mataba, ayoko rin naman ng payat na payat. Mas gusto ko yung bilugan na tinatawag. Yung alam mo yun, yung bilugan siya, hindi mataba, hindi mapayat. Basta gusto ko may laman o malaman, ganon. Kasi parang feeling ko, yung mga ganon, yung pagpayat na payat kasi, parang feeling ko, sakitin or may sakit sila, yung ganon. Kaya sila payat. Feeling ko lang yun Pero, saka, hindi ko gusto kapag nakahubad na yung payat, tapos na nakikita mo sa kanya puro ribs. Mas gusto ko yung may laman-laman, yung may chest, tapos alam mo yun, yung ayoko ng ma-abs, gusto ko yung medyo may taba yung tiyan. Hindi naman yung matabang-mataba na malaki na, basta gusto ko lang yung may laman siya. Malaman yung hita, malaki yung hita, yung mga ganon, malaki yung braso, bilugan yung braso, ganon. Ayoko nung yung maskulado, ayoko ng yung parang may bato-bato sa katawan. Ayoko din na may abs, ganon. Kasi pag may abs, parang nakakaloka, ganon. Ganun yung mga tipo kong lalaki. Gusto ko matangkad, moreno, and then medyo may laman. Ayoko talaga yung parang ang payat-payat, tapos ang tangkad, tapos maitim pa. Hindi ganon. So, na-imagine nyo na kung ano yung gusto ko. Long hair or short hair? O kalbo. Okay sa akin kung yung kalbo. Tapos, alam mo yun, maaliwalas yung mukha niya. Ayoko naman ng maswangit. Ganon. Gusto ko maaliwalas. Ayoko ng maduming tignan. And then, gusto ko, as long as possible, gusto ko short hair. Yung mga ganon. Kasi kapag short hair, parang ang malinis tignan. Kapag long hair kasi, parang andumi. So, parang minsan, para silang babae, ganon. Pero minsan, may mga nakikita ako na long hair, pero bihira lang to Nakaka-attract din naman, lalo na kung maganda yung buhok na parang pili mo, sinashampoo niya lagi, o kino-conditioner, yung amoy shampoo siya, ganon. Kapag yung kapag yung tawag dito, yung long hair naman, parang, hindi ko alam basta mas gusto ko yung short hair. Oo, ganon. So, malinis kasi tignan. And then, ano pa ba? Gusto ko mahaba yung mga bias. Parang pili ko kasi pag mahaba yung mga bias, yung alam mo yung kayang-kaya ka, yung ganon. Yung kayang-kaya kang protektahan.
yan. Yung kasi minsan kasi nafe-feel ko kasi kapag malaki yung build ng lalaki, tapos medyo matangkad. Pag matangkad kasi malaki yung build niya sa'yo. Kaya gusto ko yung malaman. Kasi kapag niyakap kang ganun, yung sapong-sapo ba yung buong katawan mo, na parang ramdam mo na cover ka sa kanya. Ayun yung dahilan kung bakit gusto ko malaki yung katawan, matangkad, malaman. Kasi pag yung niyakap ka niya, lalo na kapag yung sobrang sad na sad ka, tapos niyakap ka niya, parang, or kaya natutulog kayo, tapos niyakap ka niya, parang siyang blanket sa katawan mo na naka-cover ka. So you feel na parang protection. Oo. Para kang protective sa kanya. Gano'n. Naka-protect ka. Oo. Yung parang may naka-protect sa yung tao. Gano'n. Kaya yun yung dahilan kung bakit gusto ko yung malaking katawan, malaman. Kasi pag niyakap ka niya, parang nafe-feel mo na napoprotektahan ka niya sa kahit anong mangyari. Ganon. So, yon, ganon yung dahilan kung bakit gusto ko. Kasi, pag payat kasi, pag niyakap ka niya, parang kulang. Kulang yung protekta niya sa'yo. Pero kapag yung malaki, kasi minsan, may mga nakilala ako na mga naging jowa ko, tapos ganun yung katawan, tapos alam mo yung yayakapin ka niya, yung sapong-sapo niya yung buong katawan mo, na parang pag niyakap ka niya, tapos ang haba pa ng mga bias niya, yung parang ramdam mo yung pagkakayakap niya sa'yo, yung mga braso niya, ramdam mo lahat yun, yung parang over na over talaga yung pagkayakap niya sa'yo, yung ganon, yung parang you feel safe, ganon, di ba? So, yun. Ayun yung dahilan. Mm-hmm. So, mahaba o maliit? Siyempre gusto ko yung mahaba. Yung mahaba na mataba. Ganon. Kasi parang ramdam mo talaga lahat. Ay nako, eto, meron ako na experience. So siyempre lahat ng katangian na hinahanap ko parang nasa kanya. Matangkad, tapos medyo maputi nga lang siya. Tapos, ganon, malaman. Basta, attractive talaga ako, mabilis talaga pag maganda yung height, ganon. May ganda ng height nito, ganon. Kasi nga, ganon na yung nafe-feel ko na parang napoprotektahan ka niya, ganon. And then, so ito na, syempre dumating na kami sa momento na alam na ninyo na magtitikiman na kami ng mga cheeseburger namin or mga jumbo hotdog, yung mga ganon. So, yung magkakainan na kami ng magme-merienda na kami at magsasaya. Naloko naman ako dun sa niya, sa pa-hotdog niya. Diyos ko Lord, ganito lang yung parang ang opposite doon sa iniisip mo, tapos parang ano nangyari? Yung ganon. Yung parang, totoo ba to? Yes, may na-experience akong gano'n, na naloka ako at tumambling ako ng bonggang-bongga. Totoo. Tapos meron pa nga dito, puti. Ganun din. Ang ganda-ganda ng So, syempre, nandun ka sa bar, sayo-sayo ka. Tapos, parang, ayaw mo yun yung bet na bet ka niya. So, ikaw naman, bet na bet mo din siya. Ay, Diyos ko, sumama ka. Pagkasama mo sa kanya, ganun din. Yung grabe yung niya, nakakaloka talaga yung nota niya, yung parang mawawalan ka ng gana, yung parang gusto mo na lang umuwi. Tapos sa respeto, sige tapusin na natin tong eksena to para magka-uwian na, yung ganon. Tapos next time, ayaw mo na silang makita. Kasi hindi ka nag-enjoy, yung parang, saka turn off ka, ganon. So yun, ganon. Kaya naloloka talaga ako, yung mga kabataan ko, Diyos ko Lord, nakakaloka. Anyway, so, ang importante is, ayun nga, meron ka talagang gusto na tipo. So, yon, kung ano yung natitipuhan mo, dapat yun talaga. Kasi, kung ipipilit mo yung mga bagay-bagay na hindi mo naman natitipuhan, hindi ka magiging masaya. Ganon. Kaya dapat yung natitipuhan mo talaga. But may mga dumadating kasi na pagkakataon na wala siya sa mga panlasa mo, pero masarap pa rin siya. Ganon, di ba? So, yun. So, kayo ba? May mga experience ba kayong ganyan? At ang tipo ninyong lalaki? So, please comment below para at least malaman ko naman kung ano naman ang natitipuhan mo sa mga lalaki. So, yun guys. Share mo yan dyan sa baba. Chika-chika lang. So, yon guys, maraming salamat. Syempre, sa inyo lahat sa walang sawang suporta at pagmamahal na binibigay ninyo dito sa channel ko. Araw-araw, lahat ng makamamasam dyan. So, mga hindi pa nakaka-subscribe please don't forget
to click like and subscribe my channel. At i-click nyo na rin syempre yung notification bell para lagi kayong updated syempre sa aking mga chika. Sabi ng ganon, keep smiling lang para lalo kang maganda. So guys, hanggang dito na lang. Hanggang sa muli nating chikahan! See you tomorrow. Thank you guys!